ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming kayang tiisin ang pagmamahal na nararamdaman natin, mapa, pisikal o emosyonal. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong isakripisyo para sa mga taong mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne, 29 years old at isang masugid na tagapakinig dito sa Antipolo. Nasa second year college ako nang makilala ko si Denver. Siya ang first boyfriend ko at first sa lahat ng pwedeng maging first pagdating sa pakikipagrelasyon. Kaya naman sobrang minahal ko talaga siya noon. Nagtatrabaho siya noon sa kantin ng university kung saan ako nag-aaral. Hanggang sa nabuntis niya ako noong nasa third year na ako. Nagalit po ang mga magulang ko kasi panganay ako sa magkakapatid. At ako ang inaasahan nilang tutulong sa kanila sa mga gastusin kapag nakatapos na ako. Kaya naman umalis na lamang ako ng bahay at pinanagutan naman ni Denver ang anak namin. Naalala ko na naiyak pa ako nang sabihin niya sa akin na mahal niya ako at ang magiging anak namin. Kaya hindi niya kami pababayaan kahit na anong mangyari, Papa Dudut. Alikabok pala dito. Oo nga eh. Ang tagal na rin daw kasi walang nakatira dito. Pakilagay mo na nga itong bag dyan sa lamesa, Denver. Kukunin ko lang yung walis sa likod ng pinto para mabawasan yung alikabok sa sahig. Oo sige, akin na yung bag mo. Ito. Mabuti na lang at may walis tayo na pwedeng magamit sa paglilinis nitong bahay. Kasi mukhang buong araw tayo maglilinis dito eh. Pwede naman kahit bukas na lang tayo maglinis eh. Kahit yung kwarto na lang muna ang unahin natin para komportable ang pahinga natin mamayang gabi. Sige, ito lang namang alikabok sa sahig at sofa yung lilinisin ko eh. Ayan. Medyo okay na tong sahig. Joanne, pasensya ka na. Ha? Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Kasi maliit lang tong bahay na nakuha ko para sa ating dalaw eh. Ano ka ba? Napakaayos nga nitong bahay na kinuha mo para sa atin eh. Sigurado ako na magiging komportable rin ang anak natin kapag sinilang ko na siya. Sana nga, Joanne. Alam ko na hindi magiging madali ang mga susunod na araw natin pero pangako, gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner sa'yo at tatay sa magiging anak natin. Ako rin, Denver. Gagawin ko ang lahat para sa inyo ng magiging anak natin. Grabe. Kinakabahan ako na sobrang excited kahit 3 buwan pa lang si baby sa tiyan ko. Pareho lang tayo ng nararamdaman pero mas lamang ang excitement dito sa dibdib ko. Sana talaga lalaki ang maging unang anak natin. Una? Oo, kasi sigurado naman ako nasusundan agad natin yung panganay natin, di ba? Ikaw, Denver, hindi pa nga ako nanganganak eh. Kung ano-ano na kaagad yung sinasabi mo. Hindi, biro lang. Pero syempre, magkokontrol tayo. Kasi ayoko naman na mahirapan tayong dalawa sa mga gawain at gastusin dito sa bahay. Lalo ka na, Joanne. Salamat ha. Kasi palagi mo akong iniisip. Saka hindi ka nagdalawang isip na panagutan yung pinagbubuntis ko. Pinagbubuntis mo na ang magiging anak natin eh. Kaya walang dahilan para magdalawang isip ako na panagutan siya. Natakot kasi talaga ako nung una. Natakot ako na baka... Baka pagtaguan kita, kagaya ng mga naririnig mong drama sa radyo. Baka takasan ko ang responsibilidad ko sa'yo.
Hindi ako ganoon, Joanne. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mula nung araw na sinagot mo ako, mamahalin kita hanggang sa huling araw ng paghinga ko. Promise? Oo, promise. At tutuparin ko lahat ng promise ko sa'yo at sa magiging anak natin. Hindi naman ako materialistic na tao, Papa Dudut. Siguro kasi lumaki rin ako sa simpleng family. Kaya naman sobrang natuwa na ako sa maliit na paupahang bahay na kinuha ni Denver para sa amin. Mura lang daw ang kuha niya doon kasi kamag-anak niya ang may-ari nito. Halos studio type na apartment siya kasi walang kwarto o kahit na anong divider. Mabuti na lang at may ilang furniture doon na pwede naming magamit. May lumang sopa, manipis na kutsyon at may kalan na rin sa kusina. Malaking tulong para sa pagsisimula ng aming pamilya. Naging maselan din ang pagbubuntis ko at pinayuhan ako ng doktor na iwasan ang mabibigat na trabaho. Plano ko pa naman sanang mag-apply ng trabaho para matulungan si Denver sa mga gastusin. Pero ang sabi niya ay mas mahalaga ang kalusugan ko at ng magiging anak namin. At kaya naman daw niyang magtrabaho para sa amin. Pinatunayan niya yon hanggang sa makapanganak ako at masundan pa ng dalawa ang panganay namin. Kaya lang doon din nagsimula na magbago ang ugali niya, Papa Dudut. Inabot ka na naman ng madaling araw sa labas Napasarap kasi yung kwentuhan namin ng mga kasamahan ko sa trabaho Kwentuhan o inuman? Ikaw, asawa ba kita o security guard ng bahay na to? Dami mong sinasabi. Papasukin mo kaya muna ako ng bahay kasi nilalamok na ako dito sa labas Pasok ka na. Anong pagkain natin? Meron ka naman sigurong tinira para sa akin. Ipaghain mo na nga ako kasi nagugutom na talaga ako. Dali. Hindi mo ba nabasa yung text ko kanina? Wala nang bigas at wala na rin akong pambili kahit sitaw man lang. Buti na lang at pinautang ako ni Aling Marta sa tindahan niya ng 1 kilong bigas at dilata. O ito, kumain ka na, Denver. O ano to? Sardinas na naman. Uutang ka na nga lang ng delata. Bakit hindi mo pa ginawang corned beef o luncheon meat man lang? Kasi Ay, nga may nako. utang pa tayong hindi nababayaran kay Aling Marta. Ano naman? Hindi naman natin siya tatakasan. Akin na nga yung kaldero ng kanin. O ito, Oh, bakit naman ang konti nitong kanin na tinara mo sa akin, Joanne? Parang halos tutong na lang to hindi naman Denver. Marami pa yung kanin Nakadalawang subo na nga lang ako kanina Ang bihira, ano ba naman buhay to? Pagod na nga ako sa trabaho. Wala pa akong dadat na maayos na pagkain dito sa bahay. Sa'yo din naman nanggagaling ang lahat ng perang ginagastos ko sa bahay na to. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kulang yung perang binibigay ko sa'yo? Hindi naman sa ganon. Ikaw, Joanne, ha? Ha? Aray, Denver, nasasaktan ako. Bitiwan mo nga yung braso ko. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na ako lang ang nagtatrabaho sa bahay na to. Kaya kailangan mong gawan ng paraan na makakain ako ng maayos dito. Ginagawa ko naman ang paraan Anong paraan tong paghain mo ako ng sardinas para sa hapunan? Buti sana kung hindi ako nagbibigay ng pera sa'yo. Pero Denver, mas lumiit kasi yung binibigay mong pera sa akin. Ha? Nahihirapan na nga akong pagkasyahin yung pera na yun sa mga gastusin dito sa bahay. O ngayon, nagre-reklamo ka pa? Aray, Ha? Denver! Yung braso ko! Nasasaktan na talaga ako! Kesa nagre-reklamo ka dyan, Joanne, gawan mo na lang ako ng paraan kung paano ko pagkakasyahin yung perang pinaghihirapan ko sa trabaho. Saan ba kasi napupunta yung ibang pera mo? At bakit kailangan mo pang itanong yan, ha? Ha? Ano bang akala mo? Winawaldas ko sarili kong pera? Pasalamat ka nga, binubuhay ko pa kayo ng mga anak mo Kaya tigil-tigilan mo yung pagre-reklamo mo. Ayusin mo ang pagsisilbi mo sa akin, ha?
Papadudot malakas uminom ng alak si Denver. Kahit noong bago pa lamang kami na magkarelasyon. Madalas silang mag-inuman ng mga pinsan o katrabaho niya. Kahit noong nagsasama na kami ay hindi pwedeng wala silang weekling inuman session ng mga katrabaho niya. Ang nasa isip ko noon ay ayos lang naman sa akin kasi pinagpagura naman niya ang perang ginagastos niya doon. Kaya lang po simula nang makapanganak ako ay naging madalas ang pag-uwi niya ng nakakainom at lumala pa yon nang masundan pa ang anak namin. Naging mainitin din ang ulo niya at nabawasan ang halaga ng perang inaabot niya sa akin. Tinis ko po ang lahat noon. Panina ang pananakit niya ng pisikal sa akin. Kinukumbinsi ko na lamang ang sarili ko na wala lang sa sarili si Denver dahil sa spirito ng alak sa tuwing nasasaktan niya ako. Sa tuwing nasisigawan niya ako. Sa tuwing binabaliwala niya ang dating pagmamahal sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot may mga oras na naririnig ng mga kapitbahay ang pag-aaway namin ni Denver. Minsan pa nga ay may pumupunta pang barangay tanod kapag sobrang lakas ng sigaw ko dahil sa pananakit niya sa akin. At kapag pinaghaharap na kami sa barangay office ni minsan ay hindi ako nagsampa ng kaso laban kay Denver. Kapag kasi nagkakabaranggayan na kami ay humihingi na siya ng tawad sa akin at kaagad ko naman siyang pinapatawad. Ayoko rin kasi talagang masira ang pamilya namin. Mas lalong ayokong mawalan ng tatay ang mga anak ko. Kaya kahit na ilang beses na akong sinasabihan ng mga kapitbahay namin na hiwalayan na si Denver sa tuwing makikita nila ang mga pasa sa mukha at katawan ko. Sinasabi kong hindi ko kaya kasi mahal ko siya at kailangan siya ng mga anak namin. Walang iya ka! Napakawalang iyawa! Joan, ano ba? Baliw ka ba? Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan mo pa ako niloloko, Denver? Tama na, tigilan mo nga yung paghampas mo sa akin. Aray! Walang iya mo! Ano bang ginawa ko sa'yo para nakuhin mo ako? Joan, sabi na tumigil ka na eh! Ano bang naging kasalanan ko sa'yo, ha? Ano? Hoy! Hindi talaga titigil yung bunganga mo! Ha? Ah! Sige, sampalin mo pa tong kalibang pisngi ko! Baka sakaling mabawasan yung sakit na nararamdaman ko dito sa dibdib ko! Ano ba kasi problema mo, Joan? Napapaliw ka na ba? Bakit nagwawala ka ng ganyan? Hindi mo talaga alam kung anong problema ko, ha? Sigurado ka? Ayan! Yung usapan nyo ng kabit mo dyan sa tinatago mong extra na cellphone! Teka, bakit napunta sa'yo to, ha? At kailan ka pa natutong makialam sa mga gamit ko, ha? Hindi ako nakikialam ng mga gamit mo! Naiwan mo yung kagabi sa loob ng pantalon mo na dapat lalaban ko kaninang umaga! Buti nga walang password kaya nabasa ko agad lahat ng landian nyo ng kapat mo! Hindi naman sa akin to eh! At talaga magde-deny ka pa kahit huling-huli ka na, ha? Eh kasi hindi naman talaga sa akin yung lintik na cellphone na yan! Kay Ramon yan, dun sa katrabaho ko! Nakita mo naman, di ba? Kahit anong text sa cellphone na yan, wala kang mababasa na pangalan ko! Wow naman, Denver! Alam na alam mo rin talaga kung anong laman ng mga text message sa cellphone kahit hindi sa'yo, no? Eh kasi nga nakikita kong ginagamit yan ni Ramon! Malamang makikita ko yung mga text nila nung girlfriend niya! Pwede ba, Denver, ha? Mukha akong ginagawang tanga? Joan, sinasabi ko sa'yo yung totoo! Mag-iimbento ka na nga lang ng kwento yung hindi pa ka panipaniwala. Eh kung ayaw mo maniwala, edi wag! Hindi kita pinipilit, Joan! Aminin mo na lang kasi na may ibang babae ka. Na niloloko mo lang ako. Napakawalang iya mo talaga kahit kailan. Napakasama mo!
Joan! Sabi na tumigil ka na! Kapag hindi ka pa tumigil dyan sa pagwawala mo, dadagdagan ko talaga yung pasa dyan sa mukha mo. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko, si Denver ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Siya po ang nag-iisang tao noon na pinangarap kong makasama sa panghabang buhay. Sa tuwing nagkakaproblema kami, nag-aaway o kung ano paman, iniisip ko na parte lamang yon ang mga pagsubok ng aming relasyon. Alam ko na mas pinapatatag lang nito ang pundasyon ng pagmamahala naming dalawa. At ang noong akala ko ay kaya ko nang tiisin lahat ng ginagawa sa akin ni Denver para lang manatili kaming buo. Sa paningin ng mga anak namin, siguro kakayanin ko yung pagiging lasenggo niya, palasigaw at pananakit sa akin, pero hindi po ang pambababae niya. Kaya naman umalis na ako noon kasama ang mga anak ko. Habang may bahagi ng sarili ko ang umaasa na sana'y sundan niya kami na kahit kailan ay hindi naman po nangyari. Kaya naman pinilit kong kayanin na buhayin mag-isa ang tatlong mga anak ko, Papa Dudut. Sa wakas, makakapag-lunch na rin ako. Ay, grabe, gutom na gutom ako ngayon. Kung bakit pa kasi ang daming absent, kaya lahat kami required mag-overtime. Hi, John. Oh, Abet! Pwede bang makishare ng table? Dami kasing tao ngayon dito sa kantin eh. Wala na halos bakanting table. Okay, sige. Late ka na rin palang nakapag-lunch break, no? Oo, required daw kasing mag-overtime ng 1 oras bago yung lunch break eh. Ang dami rin kasing absent ngayon eh. Kaya kailangan natin halos doblehin ang oras natin dito sa trabaho. Karamihan yata sa mga absent ngayon, may trangkaso kaya hindi nakapasok. Ang sabihin mo, trinangkaso sila ng katamaran at mga hangover. Gusto lang nilang ma-extend yung bakasyon nila porket kakatapos lang ng bagong taon. Alam mo, may punto ka sa sinabi mo na yun eh. Nakakainis nga kasi pinagbakasyon na nga tayo ng 2 araw para masalubong ang bagong taon. Abusado naman yung ibang empleyado. Kaya tayo mga nagtatrabaho ng maayos yung napeperwisyo. Ganun talaga. May mga tao na hindi marunong makisama sa trabaho at sarili lang nila ang iniisip nila. Joan, leche flan nga pala. Binili ko para sa'yo. Ha? Ba't mo naman ako bibilhan ng leche flan? Paborito mo daw kasi to, sabi ni Tracy, yung katrabaho natin na lagi mong kasama. Oo. Favorite ko yan. Dati. Anong ibig mo sabihin? Nagda-diet na kasi ako ngayon kaya hindi na ako kumakain ng leche flan. Kaya thank you. Pero sa'yo na lang yung leche flan na binili mo, Abet. Ano ba yan? Punuan yung mga jeep na dumadaan. Oh, Joan! Nandito ka rin pala sa waiting shed. Nag-overtime ka na naman. Oo. Sayang kasi baka sa mga susunod na linggo hindi na sila magpa-overtime. Alam mo, naisip ko rin yan kasi sisipagin na ulit magtrabaho yung mga kasamahan nating pala absent. Kailangan na nilang pumasok kasi mga wala na silang sasahurin talaga. Ikaw, nag-overtime ka rin ba? Kaya ngayon ka lang nakalabas ng pabrika? Hindi. May ano lang. May inasikaso lang ako sa loob kanina tapos nung makita kitang lumabas, sumunod na ako. Punuan yung mga jeep ngayon. Sinabi mo pa. Nakakainis na nga kasi nangangalay na ako kakatayo dito tapos nilalamok pa ako. Gusto mo, sabay ka na sa akin pa uwi. Ha? May motor ako, di ba?
Ihatid na kita sa inyo. Ay, naku, hindi na. Ang alam ko malayo yung apartment namin mula sa inyo. Ayos lang yun, nakamotor naman ako eh. Ay, ayokong maabala ka, kaya wag na, Abet. Sige na, Joan. Kaya mo na akong ihatid ka kaysa magtagal ka pa dito sa waiting shed. Sigurado naman akong may dadaan ng jeep dito, kaya mauna ka nang umuwi, Abet. Huwag mo na akong intindihin. Pero Joan, Ayan, may jeep na Wala masyadong sakay. Sige, Abet ha. Salamat ulit. Ingat ka pa uwi. Bye-bye. Papa Dudut, halos 1 taon na akong nagtatrabaho sa pabrika at ramdam ko na may pagtingin talaga sa akin si Abet. Hindi ko lang siya pinapansin kasi ang focus ko noon ay ang pagtatrabaho para sa aking mga anak. Wala na rin naman kasi akong ibang aasahan kung hindi ang sarili ko. Isa pa ay nagbigay ng trauma sa akin ang ginawa ng ex-live-in partner ko na si Ian. Natatakot ako na maulit yon at masaktan lang ang puso ko. Hindi ko naman iniwasan si Abet dahil katrabaho ko siya, pero ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na wala siyang puwang sa puso ko. Hindi pa kasi ako noon handang magmahal muli. At ng mga panahon na yon, hindi ko alam kung magiging handa pa ba ang puso ko na magmahal ulit sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa kabila ng pagpaparamdam ko kay Abet na hindi ko siya gusto ay naging porsigido pa rin siya sa pagporma sa akin. May time na tinatanong ko siya kung bakit niya ako kinukulit at ang sabi niya, alam ko naman daw dapat ang dahilan. May kaunting kilig akong nararamdaman noon na pilit kong pinipigilan. Ayoko pa kasi talagang pumasok sa relasyon noon pero palaging sinasabi ni Abet na hindi naman niya ako minamadali. Naging mas porsigido at matyaga siya, Papa Dudut. Hanggang sa nauwi na ngayon sa ligawan, unti-unti. Naramdaman kong nagkakagusto na rin ako sa kanya. Ilang buwan pa nga ang lumipas nang sa wakas ay sagutin ko na ang panliligaw niya. Mabait naman kasi talaga siya, lalo na nga nang ipakilala ko siya sa mga anak ko. Hindi nga nagtagal ay nagdesisyon na rin kaming magsama sa isang bahay, Papa Dudut. Abet, ito pa ang kanin, Yun salamat. Dahan-dahan sa pagsubo. Madami pa yung ulam. Pasensya na. Ang sarap kasi talaga nitong adobo na niluto mo The best! Buti na lang marami kang kanin na sinaing ngayon. Alam ko kasi na mapaparami ka ng kain kasi nga paborito mong iulam yung adobo. Iba kasi kapag ikaw nagluto nito, Joan. Pakiramdam ko, lalo kitang minamahal So, kaya mo lang pala ako minahal kasi masarap ako magluto ng adobo? Ganun Uy, ba? Hindi Kaya kita minamahal kasi masarap lahat ng niluluto mo. Kaya nga, kinulit kitang magsama na tayo sa isang bahay para araw-araw ko nang natitikman yung mga luto mo. At talagang inaamin mo na parang yung masarap na luto ko lang ang habol mo sa akin, Hindi naman sa ganun, pero parang ganun na yun. Grabe ka sa akin, Abet. Joke lang. Sabi ko naman sa'yo dati, di ba? Minahal kita ng walang dahilan, kaya mamahalin kita ng walang hanggan. Ang bilis bumawi, ito pa yung kanin. Alam ko naman na gusto mo lang magpalagay nito sa plato mo kaya humihirit ka ng ganyan. Ang bilis talagang makaramdam nitong mahal ko John, sa susunod na buwan, open na ulit yung application para sa mga gustong magsundalo. Magpapasa ka na ng application mo? Oo, sana. Kung okay lang sa'yo. Oo naman. Ang tagal mo nang gustong gawin yan, di ba? Ang tagal mo nang gustong maging sundalo. Pangarap ko talaga to, kahit nung bata pa lang ako. Kaya nga hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin. Kahit nakakalungkot kasi ilang buwan tayong mawawalan ng komunikasyon yan. Yan nga rin ang iniisip ko Ngayon pa lang nalulungkot na ako kapag iniisip kong matagal ko kayong hindi makikita ng mga bata.
Sobrang mamimiss ko sila, lalo na yung panganay mo, si Gerald. Sigurado ako na siya ang unang iiyak kapag nalaman niyang matagal ka mawawala dito sa bahay. Sobrang close sa'yo ng batang yun eh. Mamimiss ko ang kakulitan at kaingayan niya. Mabilis lang yun, Joan. Pagkatapos nun, palagi akong tatawag sa inyo ng mga bata. Sana nga, Abet. Halos 1 taon ka namin hindi makakasama ng mga bata. Para sa inyo din tong gagawin ko. Para sa kinabukasan ng mga bata, kaya konting tiis lang, Joan. Siyempre naman, kayang-kaya kong magtiis para sa'yo at sa mga bata. Abet, nagre-ring ang cellphone mo. Oo, sandali lang, papatayin ko. Sino yung tumawag? Bakit hindi mo sinagot? Si Lian lang yun. Dati kong katrabaho. Baka importante yung dahilan kung bakit siya tumatawag. Dapat sinagot mo na. Nako, mas importante pa tong adobo mo kaysa sa tawag niya. Sigurado kasi ako na mangungutang na naman yun sa akin eh. John, may kanin pa ba tayo dyan? Baka pwedeng pahingi pa kasi bitin pa ako dito sa nilagay mo sa plato ko eh. Sige, sandali lang. Kukuha ulit ako sa kaldero. Papa Dudut, iba talaga kapag kinutuban ako. Alam ko na palaging tama o totoo. Napansin ko rin ang mga kakaibang kilos niya. Pagpapalit niya ng password sa cellphone. Yung madalas na pagtambay niya sa banyo, dala ang cellphone niya at kung ano-ano pa. Pero nang mga panahon na yon ay sobrang mahal ko na si Abet. Lalo ko siyang minahal nang makita ko kung paano naging malapit sa kanya ang mga anak ko. Tinuring niya itong parang mga anak na rin niya, Papa Dudut. 2 taon na kaming nagsasama nang magdesisyon si Abet na pasukin ang pagiging sundalo. Sinuportahan ko siya dahil alam ko na matagal na niyang gustong gawin ang bagay na yon. Naalala ko pa yung hirap noon dahil ilang buwan kaming walang communication. Hanggang 1 linggo bago matapos ang training nila ay sobrang excited na talaga ako at nagbibilang na ako ng mga araw. Kaya lang bigla siyang nag-text sa akin at nagulat ako nang sabihin niyang gusto na niyang tapusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Abet, buti naman at umuwi ka na. Hindi ako magtatagal. Kukunin ko lang yung ibang gamit ko kaya ako umuwi. Padaan ako. Pupunta lang ako sa kwarto. Sige, sasamahan kita. Abet, gusto mong kumain muna? Di na. May sinaing pa naman ako dyan natira kagabi. Pwede kong isangag saglit tapos ipagluluto kita ng tosino. Busog ako. Kaya wag ka na mag-abala pa, Joan. Pero di ba ang sabi mo matagal ka nang hindi nakakain ng masarap na tosino? Kasi matabang yung tosino na binibili nyo dun sa karinderya na kinakainan nyo. Di nga ako magtatagal. Kaya wag mo nang abalahin ang sarili mo. Saan ba yung jacket ko na itim? Ito. Mabilis lang naman akong magluto. Alam mo yan, Abet. Kumain ka muna bago ka umalis para naman... Joan, hindi mo ba ako narinig? Busog ako! Hindi na ako kakain dito, alis na ako agad. Kaya pwede ba, wag ka na makulit dyan. Pasensya ka na. Naisip ko lang naman yung mga sinabi mo noon bago ka umuwi. Na sobrang namiss mo yung mga niluluto kong pagkain para sa'yo. Kaya ang sabi ko, di ba, iluluto ko lahat ng paborito mo sa oras na umuwi ka dito sa bahay? Pero hindi nga ako umuwi dito para kumain. Umuwi ako dito para kunin yung mga gamit ko. Asan ba yung isang sapatos ko? Ito, nakita ko na. Aalis ka ba talaga kaagad? Ano pa bang kulang sa mga gamit ko? Baka naman pwedeng hintayin mong makauwi mula sa school yung mga bata. Sobrang namiss ka kasi talaga nila eh. Itong t-shirt na to, iwan ko na lang kasi may t-shirt pa naman ako doon. Abet, saan ba ako nagkulang? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Joanna, wala kang naging pagkukulang o kasalanan sa akin.
kung wala pala, bakit kailangan mo gawin sa akin to? Bakit kailangan mo akong iwanan? Sinabi ko naman na sa'yo ang dahilan, di ba? Pasensya ka na, pero ayoko na. Hindi na kita mahal at May mahal ka ng iba? Sino? Yung Leon na palaging tumatawag sa'yo dati? O baka naman ibang babae pa? Ilan ba sila, Abet, ha? Ilan ba silang ipapalit mo sa akin? aalis na ako. Abet, please naman, baka naman pwede mo pa akong bigyan ng isang pagkakataon, no? Basta mo na lang ba itatapon yung relasyon natin? Ano gusto mong gawin ko? Ayusin natin to. Wala na nga tayong dapat ayusin, Joanne. Hindi man lang ba talaga natin susubukan kahit isang beses pa? Hindi. Kasi alam ko naman kung saan mapupunta to. Alam ko na walang patutunguhan ng relasyon na to. Abet, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Joanne, huwag kang lumuhod dyan. Tumayo ka. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag ka nang umalis. Huwag mo kami iwan ng mga bata. Mahal kita. Mahal kita at mahal ka na rin ang mga anak ko. Joanne, bitiwan mo nga mga pinti ko, Joanne. Ano ba? Parang awa mo na, Abet. Parang awa mo na. Huwag mo kami iwan. Joanne! Gagawin ko lahat na gusto mo. Kahit ano. Kahit ano, basta huwag ka lang umalis. Basta huwag mo lang kami iwan ng mga anak ko. Abet. Abet, makiusap. Huwag kang umalis. Huwag mo kaming iwan. Papadudot nang umalis si Abet ay nagising din ang mga anak ko at naiyak sila ng sabay-sabay nang sabihin kong umalis na ang tatay Abet nila. Sobrang naawa ko sa mga anak ko kaya hindi natapos doon ang pagmamakaawa ko kay Abet. Kahit na umalis na siya ng bahay ay palagi ko pa rin siyang tinetext at tinatawagan. Hanggang sa tuluyan ko nang hindi na kontak ang number niya at blinak na rin niya ako sa mga social media accounts niya. Iniisip ko noon kung ano ba ang naging malaking kasalanan ko sa mundo. Bakit kailangan kong maranasan ng paulit-ulit na bighating dinaranas ko noon? Sa ngayon po, Papa Dudut, ay mahigit 1 taon na akong single at patuloy na tinataguyod ang mga anak ko. Kahit kailan kasi ay hindi nagbigay ng suporta si Denver sa akin. Kaya wala na akong ibang pwedeng asahan kundi ang sarili ko. Hindi na rin po ako umaasa na makakatakbo pa ako o makakatagpo pa ako ng lalaking tatanggap at magmamahal sa akin. Ang focus ko ngayon ay mataguyod ang buhay ng mga anak ko at mapalaki silang mabuting tao. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko at naway nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Joanne. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.